accused of pangasawa mo, hindi mo pinasurrender? Eh, ba dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro? Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luistro, make my day. Ano ang Congresswoman masasabi? Luistro, make my day. Yan po ang sinabi ni Attorney Guanzon, mga kababayan. At ito nga pong si Congresswoman Luistro ay napaiyak, mga kababayan. Humagulol po sa iyak. Ayan na po siya. Ngayon ang naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon. Mukhang mga kababayan ay magbabayad na ng utang dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Pero bago po magbayad ng utang, mga kababayan ay tumagal muna ng ilang taon. Ngayon mga kababayan, si Marcos naman sa kabilang banda, dyan po sa Amerika, sinalubong po, sinugod ng mga realista ang kanyang tinitirahang hotel. Akala ko ba magtitipid? Yan itong ginagawa mo. Namasyal ka na naman sa ibang bansa. Animal kang bangag ka, wala ka nang nagawang mabuti. Nagwaldas ka pa ng pera ng bayan. Kulong na yan. Yan. Baka mas hindi Pisara pa ikulong yan ha. Taka kayo ha. Ayan na mga kababayan. Kulong na yan. Ayan mga kababayan, ang mga kulangot, ikulong na yan. Lalo na yan si BBM na wala pong nagawa dito po sa ating mga kababayan na mga OFW. Panoorin niyo pong video. Sa yung process kasi natin, sana maintindihan ninyo na kung kami lang, pwede ipamutmut namin isa-isa. Pero ito kasi, pera ng gobyerno, that's why we Grabe mga kababayan, ang kalagayan po ng ating mga kababayang OFW. Ha? Sila na nga po ang tinuringang bayani at nagliligtas sa ekonomiya ng ating bansa, ngunit sila po ay hinahanapan pa po ng requirements bago po iligtas nitong bangag administration na wala pong pakialam sa mga buhay na bayani ng ating bansa. Ito nga pong mga OFW. Anak ng teteng, napakadelikado na sa labas sila mga kababayan. What if, wag naman po sana, mayroon pong naligaw na isang drone dyan. Wag naman po sana, nasa labas pa po sila. Bakit hindi nyo na lang papasukin sa loob ng building or sa bomb shelter ninyo? Para naman nang sa ganon, kahit magkagulo sa labas, safe na po ang ating mga kababayang Pilipino. After all, embahada po yan, mga Pilipino, ang may-ari niyang lugar na yan. Bakit ayaw nyong papasukin? Mga kababayan, yan po ang sitwasyon natin ng ating mga kababayang OFW na siya naman pong walang pakialam itong Marcos administration, At ito naman po sa ibang bansa naman, kabilang panig mga kababayan, ay talaga naman tamang sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na madali lang magpadala ng eroplano. 30 Indonesian nationals stranded in Abu Dhabi, repatriated on a repatriation flight. Ayan po mga kababayan, mga Indonesian po, mabilis po silang nagpadala ng eroplano, arranged by the Republic of Indonesia in Abu Dhabi. Mayroon na kagad silang repatriation flight. Si Marcos Jr., ano nangyari? Tapos sasabihin ngayon ni Marcos Jr., mayroon na raw pong naipadala. Mga kababayan, hindi po sila ang gumastos niyan. Mamaya, mayroon po tayong ipapanood dito na video na bukengking ito pong Marcos Jr. na namasyal naman po sa ibang bansa. Marcos para sa 2 araw na working visit. Live mula... Working visit ba o magpapapura ng kanyang tumbong, ng kanyang lubot? mga kababayan, yan po ngayon ang ating pag-uusapan. Bago natin pag-uusapan, nagpapasalamat po muna ako sa mga nag-like, nag-share ng ating video or nag-subscribe sa mga bago pa lang. Malaking tulong po yan guys sa aming mga content creator. Bagamat hindi po pera, ngunit yung inyong panonood, pag-like at pag-share, malaking bagay at malaking tulong po yan sa amin. Kaya kung gusto nyo po makatulong sa amin,
Hindi po pera. Manood na lang po kayo at i-like nyo ang video at i-share nyo po itong video. Malaking tulong na po yan, mga kababayan. Hindi po dito pera dahil por pares po tayo mga mahihirap. Ang tulong nyo po ay kusang loob at organic na panunood, mga kababayan, at pag-share ng ating mga video. Let's go na po. Punta na po natin itong ating panunuorin ngayon na ano ako mga kababayan, napakarami ng dapat natin tutukan. So ito na po mga kababayan, ito pong bago umiyak itong si Luistro, ito muna, no? Ang ating mga kababayan, ito pong sitwasyon ng ating mga kababayan sa ibang bansa ngayon, mga OFW. You to bring some requirements. Ngayon, Ba't ang dami pa na ni requirements? Ambassador Bingaliaga nandito para hindi namin kayo pahihirapan. Ang gagawin namin ay Ano bang ginagawa mo dyan, sir? Di ba pinapahirapan mo na yung mga tao dyan? Ayan, Kingdom of Bahrain pala ito, no? Sitwasyon sa Kingdom of Bahrain. Hindi mo pa pinapahirapan yan sa sitwasyon na yan. Yan na nga yan nasa labas Nasa mainit. Pwede mo na mapapasokin, nasa aircon na lugar ninyo dyan, oh. Pera ng Pilipino rin yan. Pera ng mga OFW ang ipinampatayo dyan. Bugok ka ba? ililista namin yung inyong mga pangalan with your numbers. Guaranteed po, natatawagan namin kayo. Okay? Yeah, mas better. Hindi, ganito. Ganito. Yung makakatiis na pupunta ay na makahintay dun sa pila, okay? Dito lang kayo. Pero yung mga Grabe! Sinabi pa talaga mga kababayan ang makakatiis. Abay, grabe kayo talaga, ano ho? Alam mo ba, sir, yung mga Pilipino na yan, yung mga OFW na yan, yan ang dahilan kung bakit may trabaho ka. Pero ngayon, ang pagsasalita mo ay kung makakatiis kayo. Grabe ka! Isipin mo yan, yung pamilya mo, no? Binubuhay nitong mga ito dahil dyan sa tax nila. Pagkatapos ngayon, pagsasabihan mo sila, nang makakatiis ay pumila kayo. Anak ng pating, pahihirapan nyo pa talaga yung mga amo ninyo. nagmamadali na kailangan na rin umuwi, naintindihan namin, kaya kukunin namin yung pangalan at numbers nyo. Rest assured po, nagtatawagan namin kayo at pupuntahan kayo ng ambahada. So, ito po si Ambassador Baliaga. Gusto nang umuwi ng ating mga kababayan pero kayo ayaw nyong pauwiin? Wala na bang pera? Nasaan na bang mga mali-malitang pera? Ha? Nasaan na yon? Bakit kailangan ninyong bitin-bitinin pang ating mga kababayan? Kung si Tatay Digong niya, sabi ni Tatay Digong, magnanakaw ako ng eroplano kung kinakailangan. Mapauwi ko lang kayo. Mantakin niyo yan mga kababayan. Si Tatay Digong, eroplanong nanakawin para sakyan ng ating mga kababayang OFW. Ang problema, ang ginawa ni Bangag Jr., umarkila ng eroplano para kidnapin si Tatay Digong papunta doon sa dahig. Di ba? Ganyan ang ginawa nitong Marcos administration na walang utang na loob talipandas. Ayan. Can may WhatsApp? So, pag kinuha pangalan yun, yung number, i-message kayo, yung confirmation. Bukas, hindi namin ito itutuloy bukas para sa iba. Bukas, nagpaparelease na kami ng information, sabi na rin sa iba na nagtatanong, walang magbibigay bukas. Kasi bukas, kung gusto bumalik, kayo ang priority. Wa? Sir, nandito na kami sa umaga. Hindi, kung gusto nyo Ayan no, sabi nga nito ni Mamo, Sir, nandito na kami sa embahada, bakit kailangan pa kaming bumalik? Paano mga kababayan, pag bumalik pa sila sa kanilang mga bahay, may lumipad ng mga drone. May mga lumipad ng mga pampasabog. Di ba? Naligaw mapunta dyan sa lugar nila. Ano mangyayari? Grabe talaga itong natin, mga embahada natin, no? Kaya nandito mo. Kasi kung yung iba gusto umalis, then i-exit din yung pila. Para doon sa gusto magantay dito. Ang tanga-tanga nito talaga no mga kababayan, para bang pinopromote niya na lumayas na kayo para kunti na lang ang asikasuhin namin. Napakatatamad din itong mga ugok na to. Pakinggan nyo Kasi yung iba, kung gustong umalis, iigsi ang pila. Gago!
Nandyan na nga sila eh. Natakot na nga sila sa lugar nila eh. Pununta na nga sila dyan kasi gusto na nga nila magpa-uwi sa Pilipinas eh. Ay nako, talagang ganito ka bobo talaga, ganito talaga katamad. Ganito ka walang kwenta ang administrasyong Marcos Jr. mga kababayan. Ito, i-accommodate kayo, nasa loob na kayo, hindi namin kayo tataboy. So dito naman, kung yung may iba naman, kaya naman bukas. Sir, papasukin mo sa loob ng embahada, saka mo ngayon isa-isahin, papilahin mo doon sa loob, bigyan nyo ng number isa-isa, saka nyo ngayon tanungin. Papasukin nyo muna para safe na muna ito pong ating mga kababayan. Ano ho? Papasukin nyo muna, sir. Kung mapuno na yan sa loob at hindi na kaya, saka pa lang sana mayroon dyan sa labas. Pero kung hindi pa naman, sir, papasukin nyo. Kasi delikado sa labas, nagbubumbahan, sir. Tanga ka ba, sir? Ububo ka lang, sir. Ha? Mas maganda, at least matulungan din yung iba, hindi lang, ha? Ano namin, kukunin mo number para meron kayong message, papadala namin sa WhatsApp para sigurado kayo magtanggap bukas, tapos pinapatigil na rin namin para wala na ibang pupunta Kasi dito. wala kang magpapasok. Ano dito, sir? Ganito rin kasi, ha? Pero siyempre, ako lang sa akin mataban. Habang nandito kami lahat, kaya kung nandito tayo, hindi tayo nakarating eh. Nadamay po, so ganun din pa ang mangyayari. Since kami, nakakandito, bakit po kaya yung tayo na nandito sa kakapon na po namin, magtitis kami doon sa naglalito. Kaya po, Nung maganda, walang problema. yun nga po, sir, yung nag-aantay po. Nag-aantay po, sir. Yung nag-aantay po na, Guys, itong pangyayari dito ngayon sa Philippine Embassy kasi sa kagulo na tingnan nyo, tingnan nyo guys. Hindi na maintindihan. So ngayon, sa namin kaya yung mga titasa, ibang lugar na nito, bakit hindi tulungan mo na Tulungan sila ng tulungan. Ano ba po? Yung iba na yung kasama, sumasagot ng telepono. Kasi meron yan yung sensor. Ito po. Kaya nga, yung gagawin mo na ng iba, Guys, itong nangyayari dito sa Embassy. Tingnan nyo. parang yung nakakagulo na bukas. Nakagulo na nga yung nakagulo na nga yung ng mga misa dito lolo. Tapos nakagulo din dito sa embassy guys. Tingnan mo, nakagulo-gulo. Gulo-gulo na talaga. Gulo na talaga ang buong mundo. Hindi natin alam. Gulo-gulo na. Gulo-gulo na. Uy, natidelay na. Dapat sumunod na tayo. Kaya nga mga kababayan, hindi sila pinapapasok, ano? Bakit kasi ayaw talaga sila papasukin? Yun ang sabi ng isang babaeng OFW. Bakit hindi nyo muna kami papasukin dyan sa loob? Di ba? Kailangan pa talaga pauwiin mga kababayan. Pwede naman pala silang papasukin dyan. Grabe ano ho? Tapos ang kakapal ng mga mukha mga kababayan na i-claim nila na ito daw ay may pera or gastos daw nila ito, no? Sila daw ang nagpa-uwi, no mga kababayan. Ito. Asa na ba 'yon? Nasaan ba 'yon? Wait lang ha. Na ito daw ating mga kababayang OFW ay nakauwi na daw. Na nakauwi na sa Pilipinas kasama ang kanilang mga kaanak. Ang ilan umaasa makakabalik pa sa Middle East kapag humupa na ang gulo. May unang balita si Bea Pinlac. Bakas sa mukha ng mga OFW ang saya ng makauwi sa Pilipinas kagabi matapos maipit sa nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Nako mga kababayan, di ko na pa diretsuhin yung video na yan na 19 OFW at kanilang dependents na apektado ng gulo sa Middle East nakauwi na sa Pilipinas. Pakinggan natin mga kababayan itong isang OFW na nandyan po sa ibang bansa, mukhang nandyan sa Middle East. Tanungin natin, pakinggan natin kung anong kanya masasabi. Sino-sino ba itong mga nakauwi? Gobyerno nga ba talagang nagpauwi dito? Pakinggan natin.
or mga kababayan na umuwi sa Pilipinas kaninang alas 2 ng madaling araw ay tinulungan sa gobyerno ka mga butigon sinyo sinungaling kayo bilat sing iloy nyo. Ayan ka mga butigon. Sinungaling kayo. Lat sa iyong iloy. Ibig sabihin mga kababayan, ito pong si Iloy Burgres mga kababayan, Burgess ba ito? Burgres. Ay sinasabi niya, hindi daw po mga Philippine Embassy ang nagpauwi dito. Sa bagay, kung titingnan natin ang ating video kanina, itong nauna nating video mga kababayan, ay kita nyo naman di ba sa video na ito na ayaw nga sila papasukin nitong embahada ng Pilipinas Hinahanapan pa sila ng requirement tapos ngayon sasabihin nila, sila yan, no, silang nagpauwi dyan sa mga yan. Kita nga nyo nga requirements pa, papabablikin pa, papauwiin pa Pagkatapos ngayon ang may nakarating na nakauwi na rito, sasabihin nila, sila ang nagpauwi. Pakinggan natin mga kababayan, sino ba talaga ang nagpauwi? Sino-sino ba itong mga OFW na nakauwi na? Or mga kababayan na umuwi sa Pilipinas kaninang alas 2 ng madaling araw ay tinulungan sa gobyerno ka mga butigon sinyo sinungaling kayo bilat sing iloy nyo. Sino nagsabi sa inyo nga kayo ang tumulong, walang repatriation na nangyari? Yung mga taong umuwi, yung mga normal nga flights, yung matagal na bala. Matagal na sila nga may confirm booking na talagang totoo nga March 5 ang kanilang uwi. Yung umuwi, mga visit visa na kailangan mag-renew sa kanilang visa ulit. So, since na-close ang airspace ngayon dito, papunta sa Oman, papunta sa Bahrain, papunta sa Qatar, yun ang mga exit nation namin noon. So, dahil close dito, so wala sila choice, ma-exit sila sa Pilipinas. Matagal na nakaschedule. Iba na nagbakasyon dito na mga 3 days, nagkag 5 days na hindi nakauwi nung 28, yun ang umuwi nung kaninang umaga. Wala kayong tulong ang nag-assist, Emirates Airlines. Itong country, ang bansang ito, ang tumulong sa kanila through a special flight. Yan pala mga kababayan, balikan nga natin itong balita nila na mga OFW sila daw tinulungan dito ng gobyerno. 70 OFW, kasama ang mga kaanak nila, ang dumating sa NAIA Terminal 3 mag-alas 10 kagabi, sakay ng eroplanong galing sa United Arab Emirates. Ang iba sa kanila, mula Bahrain at Saudi Arabia. 33 sa mga nakauwing Pilipino ang kusang nagpa-repatriate sa gobyerno. Most of them are still employed. So, siguro umaasa po sila na pag humupa na yung gulo, ay makabalik po sila sa kanilang mga employer. Some are really relieved. May nag-approach, siguro ma-share ko yung nag-approach sa akin na umiiyak. They're really, kasama niya rin yung pamilya niya na nakauwi. And yung iba naman, mas kalmado. But marami ding nag-approach sa amin asking for reintegration assistance. The youngest that I saw was a month-old baby. So there are about 3 or 4 kids na nakita ko. And we met a couple, senior citizens, who are parents of an OFW. So yun, counted yung dalawang yun as dependents. Sa datos ng DMW, mahigit 400 OFW na at dependents nila ang nakauwi sa Pilipinas galing Middle East simula noong March 5. Ang isa raw sa mga hamon sa repatriation, Siyempre, yung pagsara ng airspace at yung airports. Yun ang complicated situation. Tuloy-tuloy raw ang paghahatid ng tulong ng gobyerno sa mga Pilipinong nakauwi na ng bansa. Ilan sa paunang tulong sa kanila ang financial assistance at pagsasailalim sa reintegration program. We have already sent rapid response teams or people on the ground in critical areas to set up logistics. Inaasahan daw na mas marami pang OFW ang magpaparepatriate sa gobyerno. Samantala, 11 Pilipino naman ang nakalikas na mula Iran papuntang Turkiye sa gitna ng gulo. Nakatakda silang bumalik sa Pilipinas sa mga susunod na araw. Ito ang unang balita. Bea Pinlac para sa GMA. Ayan mga kababayan, ito may napansin ba kayo dito sa video na ito? Na sinasabi ito daw po yung mga OFW na nakauwi mga kababayan. Which is parang hindi po tumutugma dito po sa pangyayaring ito, mga kababayan. Ano po yung tumutugma sa nangyari ngayon? Ang tumutugma po mga kababayan, ito po, na mayroon po tayo mga OFW
na ayaw pong pauwiin at nandito po sila ngayon sa embahada ng Bahrain, no? Na nagsisigaw po sila na gusto nilang papasukin sila. Parang tumutugma ito dito sa sinasabi ni Eloy Borges, mga kababayan. Ito nga pong sinasabi ni Eloy na wala pong tulong ang gobyerno. At ito pong mga kababayan, ito pong mga nakauwi ay mga matagal na stranded at nag-exit sila sa Pilipinas. Dahil yung lugar na pinuntahan nila dyan, daanan yun. Para bagang katulad sa Dahig, di ba? Dumaan muna sa Dubai, tama ba? Dumaan muna sa Dubai or kung saan man dyan sa Middle East bago dumating sa Netherlands or sa Dahig. Para bagang ano yan eh. Ang tawag dyan sa flight na yan, pasensya na kayo mga kababayan, di pa tayo sanay sa mga biyahe-biyahe, no? Ang sanay lang ako mga kababayan sa Singapore, sa Hong Kong, sa Malaysia, sa Indonesia. Diyan ako umiihi sa sa Singapore. Pero doon ako sa CR. Kasi pagka ultimo diyan, magnguya ng bubble gum, bawal dyan sa Singapore. Kaya hindi ako nagngunguya dyan ng chewing gum. Doon ako nagmimirinda naman sa sa Malaysia dahil mura, di ba? Diyan, mga paikot-ikot ako diyan. Nagdi-dinner naman ako sa Thailand. Nilalakad ko lang yan. Sa Indonesia naman ako mga kababayan nag-aalmusal. Alam niyo na. Pero diyan sa Europe, diyan sa Middle East, hindi pa ako nakapunta diyan. Wala pa tayong Japek. Hindi ka mukha ng mga nakatanggap ng malita ng mga nanay, andun mabilis na nakarating sa Dahig. Di ba? Milyon laman ng mga envelope malita eh. Di ba mga kababayan, ito kasing video na ito, na sinasabi ni umano, mayroon daw silang nakausap, hindi naman nila po mga kababayan kinausap, pinakita sa video. Di ba? Wala po silang pinakita sa video. At wala po tayo nakita ng mga sumundo ng mga OFW, ay mga kamag-anak ng OFW. Kundi yung sumundo sila lang din. Di ba? Di ba usually mga kababayan, pagka ikaw mayroon kang kaanak na nakauwi, galing diyan sa dito sa mga ito, ha? Kung isa dito sa mga itong nakauwi, di ba ngayon talagang excited ka? Isa kang asawa, nanay, tatay, kapatid, anak. Tama hindi? Sasalubong ka, di ba? Kasi alam mo na Alam mo na isa ang kamag-anak mo na natulungan ng gobyerno na may repatriate, di ba? Makabalik sa ating bansa. Pero this time mga kababayan, ayan itong isang video nila yung nagwi-welcome mga trabahante din ng dito sa Pilipinas. So totoo ito sinasabi ni Eloy. Panoorin natin. Wala kayong ginawa. Uy, mga bilatsing Eloy. Nag-angko na naman sila, ging-claim na naman nila ang mga kadalagan, ging-claim na naman sang mga kupal. Anong tinulong nyo ang dapat nating pasalamatan? Yung mga crew na mga Pilipino doon sa Marhaba ng Emirates Airlines tsaka Dubai Airport. Sila ang nag-assist, tsaka yung mga taga-hotels dito na mga staff ng mga hotel na tumulong sa mga kababayan natin dito na hindi sila ginpa-check out kasi ang nagbayad ng bills nila sa mga hotel ay ang aming gobyerno dito sa Dubai. Yun! Lahat nga nagbakasyon na na-stranded, ang United Arab Emirates ang nagbayad sa hotel, pagkain libre. Ni 5 wala sila binayaran. Anong kiniklaim? Claim yung repatriation saan banda? Dapat kung repatriation, Philippine Airlines Oo. Or Cebu Pacific, Bilatsing Iloy, kahit anino sang airlines nyo. Anino sang sang Philippine Airlines. Wala kami may nakita dito tapos nag-claim kayo. Para hero, excuse me. Booking. Ang tumulong sa mga Pilipino sa special flight ng Emirates Airlines, ang gobyerno dito ng Dubai, ng UAE. Ang gobyerno ng Pilipinas, kahit bulbul, walang tinulong, kahit cup noodles, wala kayong pinabaon. Ka mga butigon sa mga balita, welcome back namin ang mga Pilipina. Di ba? Walang galing doon sa gitnang silangan, fuck you! Walang ganon. Mga normal tickets to nila na matagal na nakabook ng mga bakasyon. Nakaschedule nga magbakasyon sa March 5. Mga tao na magpapalit ng visa nila na nakaschedule today, March 5. Matagal na yan nakabook ang mga taong yun.
Tapos yung iba na mga wala dito pag-asa, nga mga 1 year na rin wala trabaho, umuwi na lang. Ang mga travel agency nga mga kakilala ko ang nagsabi sa akin. Kasi syempre kilala nila si Eloy Bugres, hindi naman Eloy totoo. Nga mga repatriation, yun kasi ang mga tao na mga pasahero na namin nga matagal na yan nakabook. Anong pinagsasabi nyo na bebete? Bilatsing Eloy, ka mga buisit nisang mga idiputa, kayo lang dyan magintuanay. Maglukuhan kayo dyan sa mga House of Representative, leader nyo ang alpot na si Dilima. Iyon, mga kababayan, ang alpot. Sa mga House of Representative, Leader nyo si alpot na si Dilima, mga kababayan. Speaking of Dilima, may video rin tayo kay Dilima. Nagbibida-bida rin kasi ito mga kababayan. Tungkol po dyan sa mga issue dito kay Ann Cortez, na ito naman si Ann Cortez mga kababayan, naglilinis-linisan din. Mayroon dito, di ba, kita ang picture, mayroon siyang nakikita yung kalahati. Kalahati ng labi. Yung labi ba niya, kita ba? Kalahati ng labi. Gusto niyo ba makita ang labi? Ito mga kababayan, hindi po ito paninira kasi nga po nakita. Hindi po natin nakita. Pinakita niya. Pusit talagang buhay, are. Ano ba talaga, ate? O ito mga kababayan, no? Tingnan nyo, ha. Hindi po natin to nakita. Pinakita niya. Ayan, no? Oh, anong nakita nyo? Di ba nakita nyo yung labi? Ayun, yung labi dun sa taas. Ayan, no? Yan. Tingnan nyo yung labi dun sa taas, mga kababayan. Huwag kayong bumaba, tumingin. Bawal. Yaukol. Bata pa kukul. Tabunan sa baba. Hop, hop, hop. Sandali. Saan ba? Ay, hindi ko matabunan. Nawawala. Oh, bahal na kayo dyan, ha. Magkakulitis kayo. Mga diverculitis naman sakit ninyo. Ayan, oh. Kita yung labi niya, di ba, mga kababayan? Labi ang kita niya. Ngayon, ito naman si Eloy, si Dilima, o mga kababayan, ito. Tingnan nyo itong mga umangal-angal dito. Ano bang nakita nyo dito? Ang ganda-ganda naman yan, ha. Wala naman masama dito sa picture nito, di ba, mga kababayan? Di ba nag-trending din itong picture niya na ito noon? Tama ba? Nag-trending ba ito noon? Ang picture na to? Nag-trending din ito noon, eh. Natatandaan ko, mga kababayan, eh. Ngayon, isa pang nag-trending noon, ito. Pakinggan nyo ang trending niya noon. Dati ko pong driver body. After the news came out that you had a boyfriend and then there was a house in Pangasinan. Hindi po sa akin yon. Dati ko pong bodyguard yon. Dati ko pong driver bodyguard na naging close naman po ako sa kanya. Tumutulong-tulong din naman po ako sa kanya financially. Pero hindi yung gano'n na magpapatayo po ng bahay. Opo. Okay. The question that arises in the minds of everybody is, why did she fall for a driver bodyguard? I mean, you're so intelligent and you're so competent. What, made you fall for him? Frailties of a woman. Frailties of a woman. Yes. You mean to say propinquity? Call it whatever it is. How long did the affair last? A few years. Priting-priti. Gandang-ganda. Ayun ba ibig sabihin nun? Hindi ko alam, eh. Tama ba? Gandang-ganda. Priting-priti daw, eh. You mean to say when you were Secretary of Justice? Or even before? A few years. I don't remember anymore whether it's before. But you broke up with him before running for the Senate? Yes. Okay, where is he now? I don't know. He's hiding. I think so. Dahil renade na nga daw yung lugar nila. Is it possible that he used you and got money from the drug, whatever? It's within the realm always of possibility. Okay. Pero alam niyo po, kung ginagawa niya ho yun, o kung ginawa niya ho yun, dapat ho napansin ko yun, no, nahalata ko yun. Wala. Wala pong ganun. Gwapo ba? Aside nung kinabit mo yung mga tarpaulins ni Secretary Dilima, may iba ka bang kandidato na tinulungan? Meron po, sir. Kindly, pakisabi kung sino yung mga kandidato na tinulungan mo. Dadalawa lang po sila, sir. Si Presidente Duterte sa Kasya.
Anong tinutulog mo kay kandidato na Duterte nung panahon na yon? Yung sa Pangasinan po kasi may mga sako na kulay puti po sir na walang yung plain lang. Bibili kami ng isang quart na pintura tapos isusulat lang naman namin both Duterte po President. Tapos yung sa taas kay Ma'am si Mr. President dito sa baba. Alam ba ni Secretary De Lima na ikaw ay nangangampanya at saka tumulong kay Duterte? Opo sir, yung huling hingi ko po nung pumunta ko sa Manila, may suot akong bowler ni Presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos, nung nakita niya, pak, ginalo niya ako. Anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am De Lima? Yes sir. Nung sinampal ka ni Ma'am De Lima, ano pong sagot mo at saka anong ginawa mo? Ang sabi niya, nakita kasi yung bowler, patshot-shot mo yan. Eh ito ang presidente ko ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko naman siya. Mag-idol ka rin lang, kiraulo pa. Sino sabi niyan? Si Ma'am. Ang sagot ko naman po sir, walang basagan ng trip. Walang basagan ng trip. So nung sinabi mo yung walang basagan ng trip, ano ang sagot ni Secretary De Lima po? Punyeta ka. Order. After Dito mga kaubayan, secretary pa daw siya ng Justice, no? Ito nga pong si itong si driver may asawa. So, abogada itong si De Lima mga kaubayan, secretary ng Department of Justice, may asawa naman ito si driver. Kayo na ang humusga diyan mga kaubayan kung sino ba yung mayroon diyan moral na pag-uusap mga kababayan. Sino ba sa kanila dyan yung mas may moral kaysa dito sa kanilang inuusig na si Duterte, mga kababayan? Kung moralidad lang din ang pag-uusapan. Di ba? Di ba mga kababayan? So ngayon, ayan, nabanggit yan si De Lima. Ito namang isa mga kababayan. Ito namang isa. Balikan natin itong si... bago natin patugtugin tong magbabayad na raw siya mga kababayan, umiiyak. Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Grabe yan, pro Martin, pro Vivian. May AX, TAX dahil sa speaker. May ganito bilyon dahil sa speaker. Kulang lang sabihin, may ulan, may lindol, may baha dahil sa speaker eh. Bagyo at bumabaha ng biyaya sa 2nd District. It is because of our dear Speaker. AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. This is the same Congresswoman Luistro who admitted that she hid her husband who was accused of... What I did, tinago ko po asawa. So, wanted siya. Kasi lawyer ako eh. Dapat nag-surrender siya. Sabi niya, sa akin, yun ang tama eh. Anong klase abogada ka? Abogada ka? Dati ka pa daw fiscal? Accused of pang-asawa mo, hindi mo pinasurrender? May dapat sa'yo ma-disbar, Congresswoman Luistro. Pero ma'am, baka kasuhan kayo ni Congresswoman Luistro of slander right now or libel, destroying her reputation. Congresswoman Luistro! Make my day. Ano ang masasabi ninyo doon sa House Committee on Justice? How they handled? Si Luistro pa ang chair. Isa pa yan. Dapat mag-resign yan eh. Grabe yan si Luistro. Grabe ka daw, Luistro. Sabi ni Attorney Ruina Guanzon. Ito si Luistro mga kababayan. Pasagutin nga natin si Luistro sa kanyang utang. Naging pahayag ng ating Vice Presidente kahapon sa sortie ng ating katunggali. Mawalang galang po, hindi po buwaya ang Congresswoman ng Batangas 2nd District. Ang Congresswoman po ng Batangas 2nd District ay Congresswoman na nagtratrabaho sa tiwalang ibinigay ng taong bayan. Hindi daw buhaya ang Congresswoman ng Batangas. Kayo na mga kababayan ang humusga kung hindi nga ba siya buhaya. Pangalawa po,
Ang counsel of record po ng aking asawa sa mga fabricated cases of rape na kanyang pinagkaanan ay si Attorney Nilo Divina ng Divina. Ikaw na mismo, Luistro, ang umamin na yung asawa mo ay may kasong rape at wanted siya. Pagkatapos, itinago mo. Sabi nga ni Attorney Rowena Guanzon sa'yo, dapat kang madisbar. Bakit? Isa kang abogada at isa ka pa rin daw dating prosecutors. So bilang isang abogada at bilang isang prosecutors, ito yung dapat mong sagutin, Luistro. Tama ba ang ginawa mo? Hindi na natin dito kailangan pang parang manira, di ba? Kasi ikaw naman mismo nagsabi. Ikaw mismo inamin mo yan Wanted ang asawa mo. Yan lang ang sagutin mo. Tama ba? Bilang isang abogada, bilang isang prosecutors, tama ba na ang wanted mong asawa ay itago mo? Tama ba yan? Yan ba ang nasusulat sa batas? Yan bang sinasabi? Yan ba yung pinunumpaan mo sa batas na ipagtatanggol mo ang batas? At yung pinagtatanggol mong batas, yan ba yun, Luistro? In the law office and my two good friends, Attorney Johnny Magboo and Attorney Bong Panganiban. Pangatlo, kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging o kahit na po anong papel upang akin pong maunawaan ang naging partisipasyon ng inyong law office sa fabricated cases of rape na naging kaso ng aking asawa. Pasensya na po, pero hindi ko po ito maunawaan, pero rest assured po na kung may makikita akong papel na nagpapatotoo na naging bahagi po ang inyong law firm or law office sa mga kasong nabanggit, pagsisikapan ko po na bayaran ang sinasabi niyong utang. Hindi ko lang po maintindihan, siyam na milyon daw po yun. Kung wala namang entry of appearance, wala ding pleading, para pong ang hirap maintindihan kung saan nanggaling ang siyam na milyon na pagkakautang. Ayan mga kababayan, baka po kasi makapirit ito, kaya tanggalan ko na lang po muna ng isa lang po dito yung sinasabi niya. Ayon nga dito sa nag-post na ito, mukhang ang pangalan pa nga, The Angry Netizen. The Angry Netizen. Mukhang to, kasi tinan nyo Luistro sinupalpal si Fiona. Ibig sabihin, kakampi niya itong nag-post na ito. At dito nag-iiyak itong si Luistro. Sa tingin nyo ba mga kababayan, hindi rin ito matutulad kay pangalan nito si Senador PhilHealth Queen Hontiveros? Bakit kanyo mga kababayan? Tinatanggi niya, di ba? Na wala daw, para bang sinasabi niya ngayon walang pleadings, hindi niya daw maintindihan kung saan nanggagaling yung 9 na milyon na binabanggit ni BP Inday na utang nito sa asawa ni BP Inday. Tandaan niyo mga kababayan, bakit ko rin nabanggit itong si Hontiveros, Kasi itong si Hontiveros mga kababayan, isa rin to noon sa nagbida-bida rin, di ba? Na nang mapansin din to ni BP Inday, sinita rin ito ni BP Inday. At ang sinabi ni BP Inday, ikaw, Hontiveros, isa ka pa, wala ka ring utang na loob, humingi ka ng tulong noon sa amin, di ba? Tapos ngayon, ang sagot ni Hontiveros, wala akong maalala. Wala siyang maalala. Ang problema, akala niya nasa 1980s pa tayo or 1970s. Hindi niya alam, nandito na tayo sa panahon ng millennials at marami na pong mga video, social media. Nang nilabas ang video, ayun, wala na. Natamimi na, hindi niya na sinagot. Baka mamaya, Luistro, yung sinasabi mo na yan ngayon, hindi mo maintindihan, baka mamaya, paglabasan ka naman ng video ni BP Inday Sara or ng ebidensya, manahimik ka na lang din, matulala ka na rin. Diba?
Mukhang nagbabanta pa ito si Luistro, mga kababayan, na kasuhan yata si BP Inday ng cyber libel. Patungkol nga po dito sa nilabas ni BP Inday. Abay, kung totoo itong sinasabi nga ni BP Inday, binibigyan pa rin natin ng benefit of the doubt itong si Luistro. Kung totoo man din yan, bakit pinapatagal mo pa na magbayad? Pwede ka naman, magbabayad ka naman pala, di magbayad ka na. Ngayon, sasabihin mo ngayon, mukhang paninira lang ito ni BP Inday. Sa tingin mo ba, mga kababayan, magsasalita si BP Inday ng paninira sa inyo? Alam naman ni BP Inday kung gaano kayo masyadong kasensitibo pagdating sa kanila. Lahat na lang, kahit walang kaso, kakasuhan ninyo. Sa tingin nyo si BP Inday hindi handa na balikan ninyo? Nakahanda yun. Katulad din ito ni Intiveros. Naalala nyo, mga kababayan, di ba natamim ito si Intiveros noon? Tama hindi? Napanood nyo, di ba? Si Tatay Digong mismo ang nagtaas ng kamay nitong napakaano nito sa pang walang utang na loob. Kalahi ng mga Marcos, mga walang utang na loob. Mga magna rin, di ba? Kasunod ng pag-atake iyon ng US at ng Israel sa Iran, nag-counterattack naman ng Iran sa mga US facilities sa Middle East. Nagbubuo tayo ng mga treaty relationships sa iba pang at mas marami pang mga bansa. But, kumbaga, ang taas ng stakes for all countries in the world, kasama tayo. Kaya ang urgent call din ay bumalik sa negosasyon. Urgent call, tigil putukan sa gerang yan, bumalik sa negosasyon, at pilit na pagkasunduan yung mga issue. Ontiveros, ano ang ginatsalito sulis mo nga kapanawagan sa bahaw? Grabe si Ontiveros ka ilusyonada. Ano ang gitira mo, Ontiveros, binatsing iloy albatros? Nagpanawagan ang gagagaga nga kupunggo doon nga may sulalob. Meron ka dito sa sumpa sa mukha mo. May bulutong tubig ka sa mukha mo. Nagpanawagan ako. Sabi sang isa man ka utro man nga Lailani, Bonita, Sisa. Nagpanawagan daw sa Middle East. Sa Iran dyan, kaglahat sa Middle East. Tigilan nila ang mga putukan. Yung diputa, sinuka. Si Cleopatra. Ano ang papel mo sa show? Ay kapapil, bisan extra, Ontiveros nga lang. Tigilan na yan. Bumalik na kayo sa mga negosyo, ang balsang alput man. Huwag kasi kayong nagakime sa inyong mga ginayopiyok. Pag sabo-sabo lang, huwag yung ginalagyan sa mga store, galagay albatros. Ginalagyan sa mga iyo diputa, agas, dapat isa lang, gagagaga. Nagsigaw-sigaw siya sa kwan, nagsigaw-sigaw ang alput, higilan ang putukan. Hindi ka nakikinig bilat si Inoy sa United Nations. Makinig sa'yo. Ang Pilipinas, hindi nakikinig sa'yo. Si Bugres nga, hindi nakikinig sa'yo. Tapos makinig sa'yo mga Supreme Leader, sino ka ba? Ontiveros, sampalin mo mukha mo ganito, gising. Ontiveros, Risa, gising, na ikaw, you are a nobody. Hindi nga nakikinig sa'yo si Bugres, ang bilat si Iloy, makinig sa'yo ang mga hari, ayala. Alam niyo, mga kababayan, Iloy Bugres, sa amin kasi yung salitang Bugres, basang dumi, no? Pasintabi sa mga kumakain, basang tai po yan sa amin. Hindi ko lang alam sa Ilonggo kung ano ibig sabihin ng Bugres, no? Yung Iloy, nanay yan, di ba? Nanay, yung Iloy. Mo nga salamat, Madam Iloy Bugres. Mo nga salamat. Perti nga gawapa, gali. Jutay raman na nga ako nga paghambal sang Ilonggo. Ang damo sa akon, kwarta. Damo kung kwarta. Bisag dili gikan sa malita, basta damo kung sang kwarta. Ginapi ko gali kag ginapala nga akong kwarta. Lansay Iloy. Napapatuno na tayo dito, mga kababayan. Awanan, Bimar! Anya magtan, hang kumatong mahuwatan dayta. Sabi rin ng mga taga-Pangasinan, antutan kamot, Bimar, agko natalusan tayo babagam. Antutan! Ag minatalusan tan, Bimar! Tutan kamot. Tutoy pa nagsalitam ditan. Sabi naman ng mga waray-waray, agidaw nga putikatin Iloy. Hindi po yun mura. Parang lang expression lang po yan ng mga taga Tacloban, mga waray-waray. Putikatin mo Iloy.
Im-Iroy. Im-Iroy. Yan, Im-Iroy. Yan. Iloy. Bangas ka, iring gilaygit. Naunsa na buang naman ka BMR diha. Oy, wa na mo na masabda ng imong gipanulti diha. Oh, back to Tagalog na po tayo mga kababayan. Ayan po, ito pong mga ito, kitang-kita. Si Dilima, itong si Untiveros, si Luistro, magkakamag-anak sila mga kababayan. Sila itong mga sumisigaw ng mga moralidad, pero ang totoo wala sila sa morality. Bagsak sila mga kababayan. Puro lahat pakitang tao, puro lahat paano, di ba? Tapos sisirain nila, babanatan nila ang mga Duterte, si BP Inday. Nakakala nila walang mga hawak na mga ebidensya, mga kababayan. Hanggang iyak na lang kayo dahil parating na ang 2028 at hindi nyo na mapipigilan ang aming Presidente Sara Duterte, Inday Sara Duterte. Kaya ngayon, medyo magbalot-balot na kayo ng malita, no? Ihanda-handa nyo na yung malita nyo na yan. Katulad nga ni Marcos Jr., ayan, dumating na daw sa New York, no? Para sa kanyang visit. Hindi natin alam kung mag-visit ba talaga o dahil dito sa diverticulitis niya. Dumating na sa Amerika si Pangulong Bongbong Marcos para sa 2 araw na working visit. Live mula sa New York, nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, anong pakay dyan ng Pangulo ngayong araw? Nako, Jesper, tatalakayin ni Pangulo. Pasyal-pasyal ang pakay niyan habang ang ating bansa ngayon ay binabayo na po ng bagyo. Bagyo po mga kababayan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kasi nga po ang gasolina ay prime commodities. Pag tumaas po ang gasolina, bigla rin pong sisirit pataas lahat ng mga bilihin, lalo na yung mga pagkain. Posibleng pumalo ng 17 pesos kada litro ang itataas sa presyo ng diesel simula bukas. Kaya ang ilang motorista Grabe mga kababayan, 17 pesos daw ang posibleng itaas. Pag nagbawas po ito, 50 centavos, peso ang pinakamalaki. Pero yung pagtaas, 17. Times 1,000% yata . Turista, nagpakarga na. Paalala naman ng Department of Energy, wala pa dapat ipatupad na taas presyo ang mga gasolinahan sa ngayon. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Paul. Mga kababayan, ang Pilipinas at ang buong mundo ay kasalukuyang nakakaranas ng epekto ng giyera sa gitnang silangan. Kapag may kaguluhan sa rehiyong iyon, gumagalaw ang presyo ng langis. Ito ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo bunsod ng lumalalang tensyon sa Middle East. Dahil sa pag-atake ng Israel at Amerika sa Iran, isinara nito ang Strait of Hormuz na lagusan ng 20% ng supply ng langis sa buong mundo. Kahit malayo sa giyera, nakaamba na ang malakihang taas presyo sa petrolyo sa bansa sa darating na Martes. Kaya naniguro na ang delivery rider na si Jason na magpa-full tank na sa isang gasolinahan sa Mandaluyong. Ang kinitang 400 pesos sa maghapon, kalahati ang natapyas para sa gasolina. Opo sir, pinaghanda ko na kasi bukas mahirap na. Pag dumagdag uli, wala nang kita, lugi na. Sa pagtataya ng mga energy expert, posibleng tumaas ng higit 7 pesos ang kada litro ng gasolina. Lampas 17 pesos naman ang inaasahang dagdag presyo sa diesel, habang higit 32 pesos naman sa kerosene. Pero ang ilang may-ari ng sasakyan gustuhin mang magpa-full tank, wala namang magawa dahil sabay-sabay ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Si Enrique hindi raw pwedeng ibuhos ang nasa 1,000 pisong kita sa pagpapagasolina dahil marami pang ibang bayarin. Ang ginagawa namin, dasal lang. Pero yung pultang-pultang po kasi, binabasik po sa kita namin. Upang maserbisyohan ang lahat, ang ilang gasolinahan bantay sarado sa mga bumibili ng bultuhan. Hindi nila pinahihintulutan. Sa ngayon mga kababayan, may mga ganito pa po. Pero sa tingin ko maya-maya lang yan, hapon or bukas, papalo na ito ng kulang-kulang 100 mga kababayan. Kaya good luck na lang po sa mga may sasakyan. Mabuti na lang po, ako yung sasakyan ko, di pa jack lang. Kaya di masyado na mong problema. Diba? Mga kababayan, magtitipid na lang din ako gasolina ng aking paa. Ano yun? Siyempre pagkain, hindi na rin ako masyado kakain para hindi na rin gumastos ako ng gasolina ng aking paa. Tama, correct? Mga kababayan, tingnan nyo ho, Spain sent a chartered plane to the UAE to repatriate its citizen. Ayan, mayroon pong sariling eroplano. Yan pong sinasabi ni Eloy Borges, no? At ito po mga kababayan, mga OFW, mga taga-Spain, sumalubong mismo sa kanila, mismong pamilya nila. Dito sa atin, welcome home, yung mga
trabahante at hindi pinakita, hindi in-interview ng live mga kababayan, yung mga taong nakauwi. Kita nyo na, di ba tamang sinasabi ni BP Inday, madali lang po magpadala ng eroplano. Ang problema, hindi po ito gawain ng Marcos Jr. Ang priority niya po kasi yung mamasyal sa ibang bansa. Alam nyo na mga Pilipino ha, mga OFW ha, alam nyo na ang inyong gagawin. Kung ibubuto pa ninyo itong mga magiging susuportahan ni BBM na maging Pangulo. Pag ibinuto ninyo yon, ibig sabihin, kayong mga OFW at mga kamag-anak ng mga OFW, humanda na rin kayo ng mga taong wala ring utang na loob na mauupo sa Malacanang at wala ring pakialam sa inyong mga OFW. Pagdating ng ganitong gera ay mangyayari sa inyo mga kababayan, pababayaan lang kayo. Hindi kamukha nitong ibang bansa, itong Spain, itong Indonesia, ay nagpadala ng sarili ng eroplano. Samantalang si BBM, walang pakialam mga kababayan. Bakit? Anong pakialam nila mga kababayan? Ayon nga po rito kay dating Justice Noel T. Jam, ang pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Yan po. Binigo ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga Pilipinong na stranded sa gyera sa Gulf region. Walang maayos at gumaganang evacuation plan, hindi epektibo ang Kongreso sa paglalabas ng pondo upang maipatupad ang repatriation ng mga stranded na Pilipino. Ang pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. The Philippine government has failed Filipinos stranded in the Gulf region war zone. This is no workable evacuation plan in place. Congress is impotent in disbursing public funds to effect the repatriation of stranded Filipinos. The foremost government priority is the impeachment of VP Duterte. Yan po ang ginagawa ni Marcos Jr. ngayon at nitong kanyang mga alipures na mga congressman, mga magnanakaw, mga malimalitang tinanggap sa pera ng gobyerno. Yun po ang kanilang pakialam mga kababayan. So gets nyo na ha? Tandaan nyo na mga kababayang OFW. Tandaan nyo na. Ito si Dilima, nagpunta na ng NBI para kasuhan. At si Father Magsaysay Flavi, mga kababayan, si Salsay. Ano ba yung Salsal din sinasabi ni Bipar? Magsaysay, Awarde. At Kapepe. Kapepe. Talaga naman magka-relasyon, ano? Magsaysay, Awarde. Kapepe, Awarde. Father Flavi. Adik. Tas Dilima. Kumabit doon sa may asawa na kanyang driver. Tapos, ito naman yung isa, ayan. Ito, si Ann. Ang ganda-ganda, di ba? Walang masama dito sa picture ni Ann, tama? May masama ba dyan? Wala. Di ba nag-trending dito mga kababayan? Kung walang masama, wala namang problema, di ba? So, walang masama dyan. Yan po mga kababayan ang atin pong bansa ngayon. Ang Marcos Jr. ay hindi po priority ang mga kababayan nating OFW na iligtas sa panganib. Ang priority po nila ay ito pong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto po nilang sibakin, tanggalin para po maging malaya na po sila sa pagnanakaw, pagbulimbat ng pera ng bayan. Yan po itong ating gobyerno ngayon. Yung inyong mga pangalan dito po sila nakatutok ngayon sa atin pong mga sa mga paninira sa pagpapatalsik kay BP Inday or pag-i-impeach kay BP Inday para malaya na po sila makagalaw mga kababayan. Wala nang sisita sa kanila. Pero samantalang kayo na mga OFW, 60% ang economy ng Pilipinas ay nanggagaling sa inyo, wala pong pakialam ang rehimeng Marcos Jr. mga kababayan. Kaya alam nyo na ang gagawin nyo, mga OFW, kamag-anak na mga OFW, pamilya ng OFW, wag na kayong bumuto ng mayroon pong bahid ng Marcos admin at suportado ng Marcos admin. Siguraduhin po natin
Duterte po tayo sa 2028. Duterte lang po ang may malasakit at sinabi ni Tatay Digong, magnanakaw ako ng eroplano, mapauwi ko lang kayo ng mga OFW. Si Marcos Jr. ngayon, bahala kayo sa buhay ninyo, magta-travel ako papuntang Amerika, nang sa ganon ay makapasyal-pasyal ako at mapa-opera ko ang aking diverticulitis. Hindi naman siguro totoo mga kababayan. Ang sinasabi naman dito daw talaga ay mayroong trabaho na gagampanan. Sana nga talaga trabaho at hindi pasyal-pasyal lang mga kababayan, sapagkat pag uwi ni Marcos dito, Junior dito, lahat ng sinasabi niya ay trabaho, pero pag uwi niya rito, uuwing zero. Wala naman pong nabibitbit pakinabang ang ating pamahalaan or ang taong bayan. Bakit? Lagi niyang punta doon, mayroon po na siyang nabitbit na mga pledges ng mga finance or mga pangako na magkakaroon po sa atin ng investment. Pero ang lahat ng yon wala pa pong natupad. Kaya ibig sabihin, nagwawaldas lang po itong si Marcos Jr. na walang pakialam sa ating mga kababayang OFW. Hindi ka namin mamimiss, BBM, at sana hindi ka na rin sumulat at manatili ka na lang dyan, mag-stay in ka na lang dyan. Yan ang bagay sa iyo, hindi dito sa bansang Pilipinas. Kasi ang mga Pilipino, nangangailangan kami ng leader na tunay na magmamalasakit sa aming bansa o sa amin na mga mahihirap. Katulad ni Tatay Digong, mga kababayan. Yan po ang ating nagawang reaction video. Kung ano ang inyong pananaw, palagay, or anong inyong masasabi sa video ito, huwag po kayo mahiya. I-comment nyo po dyan sa baba ang iyong mga comment, mga kababayan. At nang sa ganun ay atin pong mapag-usapan. Atin po itong, kung mayroon kayong gusto magpa-shoutout, i-shoutout ko po kayo mga kababayan. Ilagay nyo lang po ang inyong lugar kung taga saan kayo. At speaking pa shoutout mga kababayan, ito na po. Tingnan nyo po ito. Magbabasa po tayo ng mga gustong magpa-shoutout. Ayan. Tingnan natin. Sino-sino ito? New subscriber boss. Ngayon ko lang nakita channel nyo eh. Good job. Thank you sa iyo. Sino ka ba? Monro Moore. Ano to? Monria ba? Monro Amor ba? Amore? O basta kung ano man ang pangalan mo, maraming salamat sa iyo, sir or ma'am, sa pag-subscribe mo sa akin. Thank you at nakita mo rin ang channel ko. Thank you sa mga nag-share dahil dito nadagdagan po tayo ng subscriber, no? Solid supporter kami hanggang dulo. Duterte pa rin forever. Sabi ni Joseph Carsula. Yan. Ayan, Mindanao. Claire is abnormal responding such question. Who paid the flight of ex-president? Ayan, sabi ni Winnie Makay. Duterte sa Cebu. Pwede si Harold, sabi ni Francis Raitos. Attorney Harold daw pwede. Hinag Palma, our future president, BP Sara. Duterte pa rin kami sa Bohol, Cebu, sabi ni Adonis. Dapat BMR si Attorney Kaufman lang ang magpatuloy, sabi ni Joseph. Ayan. Solid Duterte kaming taong bayan, sabi ni Gloria Sino. Duterte kami 2028, ano man mangyari, sabi ni Telma. Awino, hindi gagalaw ang si Trililing kung wala si Junior. Kanya galing ang pambayad. Yan, sabi niya. Kailangan ipatanggal nyo muna si Kumilig Garcia. Sabi naman ni sino ito? Si Ma'am Aki ba to? O si hindi masyado man pangalan na Japanese. Domuragata. Meron sigurong behind the plan. Ayan. Sabi ni Normilin. Ayan, mga kababayan. So, ayan ho. Ang atin pong mga kababayan na nag-comment. Go BP Duterte, ikaw lang PA, pag-asa ng Pilipinas. Ibalik mo ang bitay sa Pilipinas sa mga kasong politikong korap, sabi ni Ver Ligaspi. Mabang kanyang comment, no? Taong bayan, please protect KOGC and Pastor Kibuloy, sabi ni CDL. Ba to? Oo, ituloy Attorney Kaufman, reliable defense para yung ICC matuto ng nagtanggap ng bayad galing Trililing, sabi ni Gloria. Yan talaga sa Trillanes ang magulo sa bansa, sabi niya. Lahat ng tumanggap. Okay mga kababayan, so yan po ang ating mga nabasa. Kung gusto niyo po magpa-shoutout,
kung nakarating kayo sa dulo ng bidyong ito, sabihin nyo, shoutout BMR. Maraming salamat, Pilipinas as always. Bye-bye!